Sa kanyang bombshell ngayon, mapipilitan yung kanyang kapatid i-relinquish ang posisyon kay Sara Duterte. Yun ang malinaw na objective mga kababayan ni Amy Marcos. Hello po mga kababayan. So ito yung mga developments ngayon ng balita. Hindi na itutuloy ng Iglesia ni Cristo yung pangatlong anti-corruption protest nila bukas. Ito ngayon ang update ng balita. Iglesia ni Cristo tinapos na ang dapat 3 araw na anti-corruption protest. Pagod na rin ang mga tao ayon kay Edwil Zabala, spokesperson ng INC. Kasi nagawa na nila yung gusto nilang mangyari. Yung pasabog po ni Amy Marcos, ang female version po ni Cain, pinagkanulo yung kanyang kapatid. Direktang inakusa na gumagamit ng droga, marijuana, cocaine mga kababayan. Kasama daw yung mga artista. Nadamay uli si Maricel Soriano. Inintay natin kung anong magiging reaksyon nito ng mga minensyon ni Amy Marcos na mga personalities other than yung kanyang kapatid, si Lisa Marcos, si Sandro Marcos, inubos yung kanyang pamilya. Pinagpalit mga kababayan ni Amy Marcos yung kanyang buong pamilya kay Sara Duterte at kay Digong. Ganon katindi yung ginawa ni Amy Marcos mga kababayan. Ngayon, nag-react na rin po yung Palasyo Malacanang dito sa naging akusasyon ni Amy Marcos sa mismong kapatid niya, kay Lisa Marcos at mga anak ng kanyang kapatid na si Sandro. Lahat daw nagagamit ng droga, hoping na sa kanyang bombshell ngayon, mapipilitan yung kanyang kapatid i-relinquish ang posisyon kay Sara Duterte. Yun ang malinaw na objective mga kababayan ni Amy Marcos. So sabi ni Yossi Castro, this is definitely a desperate move. Walang basihan dahil kung itong test na ito na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, kahit hindi siya, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maari nang lumarga ang pag-imbestiga tungkol sa korupsyon at maaring matamaan ang kanyang mga kaalyado? Yan po yung sabi kanina, mga kababayan ni Yossi Castro. Yon din ngayon ang sinabi ni Larry Gadon. Ang sabi ni Larry Gadon, mga kababayan, palapit ng palapit kasi daw ang investigasyon ng ICI doon sa bagman mismo ni Amy Marcos. Kaya gusto na niyang unahan ang kanyang kapatid mga kababayan. Before na mabuking ang bagman ni Amy Marcos na sangkot sa korupsyon sa pinagpapaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gusto niya na iupo na si Sara Duterte. So pakinggan natin mga kababayan ang naging revelasyon ni Larry Gadon. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinuto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung, kaya pinakasalan ni Lisay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Ang talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan.
At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron kang nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circuit. Matindi to po. Malapit na kumanta yung iyong badman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbigyan sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sinong pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Nakakadismaya itong... Yes, sari-sari yung reaction ng mga tao. Sabi ni Osbirets, mas masahol ka pa sa dagdadarags, sa itsura mong yan. Bakit mo ba sinisiraan si PBBM na animal ka? Sabi ni Mary Jane, Lisa, kahit ano pong paninira ninyo, we will stand and believe PBBM. Sabi ni Mary Ann San Antonio, ano ba yan, Ma'am Amy? Bakit ka ganyan sa kapatid mo? Ngik-ngik mo, PBBM pa rin kami. Sabi ni Bani Salazar, siguro mas malaki mana ni BBM kaysa kay Amy. Kaya galit na galit si Amy kay BBM. Tas naging pangulo pa. Sabi ni Erwin Santos, so yung welga na dapat sana is for transparency, na bahira na naman ng politika, dahil may mga sumausaw na naman na politiko. Sana hindi pinayagan ng INC na makapasok at makapagsalita sila. Tuloy lumabas na DDS Wilga ang nangyari. Sabi ni Eco Mike November, present day Cain at Abel. Sabi ni AI Limpin, sibling rivalry. Rivalry is real. Sabi ni Jason Mason, ba't ikaw yung mukhang adik? Sabi ni Irene, hay nako, si PBBM pa din presidente bukas. Recycled issue mga kababayan, ang nilalabas ni Amy Marcos, kung ano yung narrative ng mga Duterte na mismo. Sa bagay, matagal na, mga kababayan na ganyan. Ang duda ng iba, na promisahan ni Sara Duterte, itong si Amy Marcos na tumakbo, presidente, vice-presidente sila. At ito pa, yung binunyag nga ni Larry Gadon, na ang sabi, palapit ng palapit daw ka na kumanta yung bagman mismo ni Amy Marcos. At tinutumbok na rin ang investigasyon sa DPWH. At saka, yung mga diskaya daw, kasi campaign donor ni Amy Marcos, yan ang sabi ni Larry Gadon, na naiipit ngayon sa investigasyon. Kaya rumisbak si Amy para gatungan ang destabilization, mag-withdraw ng support yung ating armed forces dahil sa kanyang kwento at iupo si Sara Duterte, mapagtakpan yung kanilang mga kasalanan. So yun mga kababayan, kasi po pag to-make over si Sara, lahat ng sinimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang zona na mahiya naman kayo. Itong mga flood control investigation, lahat ito mawawala. Siyempre, bago na yung presidente, si Sara na po. Lahat ng mga kaalyado ni Sara na dapat managot sa batas, lahat yan mga kababayan, hindi na mapapanagot. Ganon ang objective nila. Bigla tuloy lumabas ngayon ang Justice for Trajano. Yan o. Hashtag Justice for Trajano. Alam ba ninyo yung kwento tungkol kay Trajano? I-research ninyo mga kababayan. I-search na lang ninyo ang pangalang Archimedes Trajano para malaman ninyo kung ano ang kwento tungkol kay Trajano. Biglang lumabas ngayon ang Justice for Trajano. Hashtag Justice for Trajano.
Ayan o. Anyway, abangan natin mga kababayan yung mga developments ng kwentong ito. Kung ang mga mamamayang Filipino pagugoyo sa ganitong uri na mga propaganda mula mismo sa kanyang kapatid. May mga kwento na si Amy Marcos hindi man kasi totoong kapatid ni President Bongbong Marcos. Kung titingnan mo nga yung kanyang mukha, yung physical feature niya, malayo kay Bongbong Marcos at saka kay Irene Marcos. Ang magkamukha talaga po si Irene saka si Bongbong Marcos. Si Amy medyo malayo ang itsura po. Matagal na itong kwento na kumakalat pero I think dahil po sa mga nangyayari ngayon, parang talaga hindi malayo na totoo yung mga kwento. At saka itong kwentong ito na Justice for Trajano. Yung ating Pangulo, as reported 2 years ago, tulad ng sinabi ni Jose Castro, tested negative po siya sa cocaine. Yan. President Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Yan dahil po sa mga akusasyon na paulit-ulit mga kababayan na inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi po ni Professor Antonio Contreras, isang political analyst and political scientist, Amy Marcos big reveal that her brother is a drug user is no longer new. It has already been deployed even during the campaign. So the shock effect is already not there. On the contrary, her revelation showed how desperate she is. She also broke one cardinal rule in Philippine culture, one that looks down upon betraying blood kin to advance personal ambition. It is also hard to believe that it was only in 2016 that she was able to know that BBM was allegedly using drugs. And if true that she begged Digong Duterte to spare her brother, then what is now revealed is that if it were indeed true that he used drugs then, she cuddled and tolerated it until then. On the talk of a regime change, despite cause in Amy's explosive revelations, a regime change is far-fetched, malayo daw. There is no widespread anger among people. People's mistrust is equally aimed between all alternatives. Even a great majority oppose extra-constitutional change and would still prefer democracy. The crowd at the Quirino Grandstand is not an organic expression of rage, but of a shepherd flock ordered by religious leaders, who incidentally are openly disavoring violence, coup, and extra-constitutional transition. The group in EDSA is noisy but do not have a mass support. The military is not interested in grabbing power. At the end of the day, what will save BBM is the fact that the alternative to him is much worse. Para kang tumalon mula sa kawali papuntang apoy na hindi mapatay. Di ba? Yun ang description ni Sarah sa kanyang sarili. Kami ang apoy na hindi mapatay, eternal flame. That is hellfire. So, pag ginawa natin yan, ginawa ng military, parang you just jump from the frying pan to the fire. Hellfire. Di ba po? Kaya huwag natin ngayaan po ang kanilang ambisyon dahil sa kanilang matinding paglalaway sa posisyon. Tindi na pagbigyan si Amy, nagwawala na siya ngayon. At pinagkanulo ang mismo niyang kapatid. So siya, mga kababayan, is being branded as a female version ni Cain. Yan, female version ni Cain. Si Amy Marcos, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Yan, Pangulo po. Sa itsura pa lang po at sa pag-uugali, kung titingnan po natin, ang ating Pangulo, bising-busy, tingnan, pinangunahan ng Pangulong Marcos ang panunumpa ni Frederick Vida bilang bagong kalihim ng Department of Justice.
Sa itsura pa lang po, malabo na nagagamit ng droga ang ating Pangulo. Kasi ang nagagamit po ng droga, nagmanifest po sa pagkatao, physical appearance niya. Pagkatapos po sa pag-ugali, violente po ang isang nagagamit ng droga. Walang ganon na manifestation ang ating Pangulo. Mismong inamin ni Amy na napakabait ng kanyang kapatid. So kung napakabait ng kanyang kapatid, at nakikita naman natin na talagang ganon siya, malayo yon sa manifestasyon ng isang nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang nagagamit ng pinagbabawal na gamot, nagiging violente, nagiging masama ang ugali. O sino ngayon ang nakikita nilyong public official na violente, masama ang ugali? Palamura, di ba? Ang Pangulo hindi mo maringgan na ganyan. At hindi mo maringgan yung ating Pangulo ng masasamang salita, malayo sa isang inaakusa na nagagamit ng droga. Di ba po? Wala siyang pagbabanta sa kahit kanino man na papapatay o ni-imagine niya ang ulo ng kung sino man natanggalan ng ulo. Di ba po? So, yan ang malinaw na katotohanan sa physical appearance, manifestation po. Malayo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa inaakusa sa kanya. Lahat kabaliktaran, mga kababayan. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Di mo maringgan ng kung ano-anong masasamang salita. Di ba po? Anyway, abangan na lang natin po kung bukas presidente pa yung ating Pangulo. Kasi yan ang gustong mangyari nila. Tanggalin ang ating Pangulo. Iupo si Sara na parang mula sa kawali, tumalon ka papuntang impyerno. Hellfire. From the frying pan to the fire. Tama po?